Hello, what's up? This is Cotton. I'm back again for another Boring Tech Podcast. 2025, kauna-unahan yata nating Boring Tech Podcast ngayon 2025. So, boring po ito na video. Mag-uusap lang tayo. Pero, just so you know, ang pag-uusapan po natin is mga upcoming, since January ngayon, January 2025, mga upcoming smartphones na i-release ngayon 2025. I'm sure iba dito excited sa mga planning to upgrade. Sakto ngayong 2025 may bagong mga smartphones na i-release. And sa iba naman, gusto lang nila na may idea sila kung ano mga bibili nila just in case na mayroon ng naitabing pambili na smartphones. Ito po yun. Again, this is gonna be boring kasi this is a podcast. Don't expect ng maraming ek-ek dito at mga paputok at kung ano mga designs. Wala pang ganun dito. Boring po ito. So kung interesado ka, let's start. So, konting disclaimer muna bago tayo mag-start. Most of this, mga rumors pa lang po. Rumors, okay? Wala pang kasiguraduhan, may mga leaks lang tayo nakuha. Rumors and teasers po ang maipapakita ko sa inyo dito. Meron dito na mga sure, kasi yung iba dito na i-launch na sa China or kung saan man silang bansa na i-launch na kaso hindi pa sila available internationally. So yung iba dito sure na meron talaga nun. And then most of these nandito rumors, hindi pa kino-confirm ng brand kasi ngayong January pa lang siya, or at least hindi man sin ngayong January. So susunod na mga buwan siya i-release na. Okay? Malinaw po yun. So unahin na natin the Nothing Phone 3 and 3A. You know, big fan of Nothing Phone. Ang daily driver ko, Nothing Phone 2A Plus. This is the Plus version. Highly anticipated na to kasi Nothing Phone 3 is supposedly i-release dapat. Kuno, 2024. Pero walang ni-release na Nothing Phone 3. Ang na-release is the 3A Plus. Yeah, 3A Plus. So, expecting mga tao, wala. Mga fan ng Nothing, wala dumating. 3A Plus lang. But this year, na-expect nila, at least siguro ngayong January, going to May, papunta doon, or March, is possible na i-release ito. Okay? So, kapag nag-search ka actually sa Google, makikita mo ito. Lipat tayo sa screen ko. Makikita nyo, pag sinet mo ang Nothing Phone 3, mayroon na tayong actually mga rumors. Again, these are rumors and leaks ha. So, Nothing Phone 3. Ito, medyo nakikurious ako rito kasi meron dito na parang mukha siyang iPhone, 3 cameras. Hindi ko sinasabing kamukha siya ng iPhone. May similarity siya sa iPhone. And ganoon din dito Titingnan natin parang 3 camera din yung pinapakita niya. Pero iba naman ang design nito. Ito, nakikita niyo yung design nito. Ito, this one. Actually, nakita ko yan sa isang render. That's concept phone yata. Ito yung design na to. I believe ito yun Ito. Sa nating community mismo to pinost. That is why familiar sa akin. Medyo sumisilip ako doon minsan. So, yung design na yan ay dito ko yata nakita. Yun, ito nga. Look, tingnan nyo to. Yung pasigsag niya na parang number 3. 3. Ito yun Yung concept phone. So, malabong ito yun. Kasi this one is designed by Zigerboy nung November 12. So, concept niya po ito. So, malabong ito yun. Pero, maybe, hindi natin alam since November pa ito, baka, or kumuha sila at least na inspiration dito yung Nothing Phone team, Pero nakasulat na 3. So, actually, ang ganda ng render niya, realistic at napakalinis tingnan, So, ito yung nakikita natin dito na pinapakita dito sa thumbnail na to. But this one, iba, different. Parang same design pa rin except sa camera, naging 3 na. And then, so on and so forth. And then, actually, pag tinignan natin, ito naman, from Phone Unbox, again, this channel, more on leaks, rumors, concept phones lang sila nagbabase. So, possible na design, ito na mukha siyang Pixel. May inspiration siya na kinuha sa Pixel, which kasi ang balita, gagayahin din kasi ni iPhone 17 Air yata. Kasi yung iPhone 17, isa sa mga iPhone 17 na model is possible na may konting inspiration na kinuha sa Pixel. So, yeah. Possible nito yun. Yan. Pag nakikita natin, iPhone yan. Nothing. But anyway, okay yan. It's all good. Pero mas inaabang ako dito is, since I am a fan of the A version nila is yung Nothing Phone 3A. Kasi syempre yun yung budget. Syempre, I prefer budget. Ayokong gumastos ng malaki. Kasi meron naman na ako mga high-end dito. Parang mas practical lang na ang nagpo-focus ako yung nilalaspag ko is budget instead of flagship. So, yung flagship phones ko, andyan lang pag kailangan ko. Pag kailangan ko mag-test ng comparison, so on and so forth, andyan. Pero, as much as possible, mas gusto ko sa mid-range lang ako mag-focus. Kasi I believe na ang mga mid-range smartphones, like the A series, meron din si Samsung actually na A series din, A55, A54. Yan, mga mid-range nila is halos flagship level na yung quality ng kuha ng camera. Yung performance lang medyo bumagsak kasi Exynos na ginagamit. So parang ganun ako nag-i-stick ako sa mid-range kasi alam ko mid-range yung sweet spot ng hindi butas ang bulsa mo pero
malapit sa katotohanan or malapit sa flagship naman yung mga performance, di ba? Mid-range is the sweet spot. Para sa akin lang naman yun. Siyempre, iba-iba tayo ng preferences, but maybe makakuha kayo ng idea para pagpipili kayo ng mga smartphones. Okay na ako sa mga mid-range. Baka kayo rin. Check nyo lang. But anyway, yeah, Nothing Phone 3 and 3A possible na i-release ngayong January 2025 or later maybe. Yun. Next na smartphone na inabangan ko or inabangan natin lahat is the Poco X series. Okay? Kung di ko nagkakamali, every January last year, nag-review din ako, dalawang X6 and X6 Pro kung di ko nagkakamali. Basta January to February yun eh. So, expected natin na i-release yan ngayon. And na-confirm ko siya kasi 22 hours ago, kahapon, nag-post si Poco. Poco mismo ito Poco FB page po yan. May checkmark. As you can see, this is from Poco. So, stay ahead like a hero, Poco X7 Ironman Edition. So, I'm not sure kung itsura, hindi pa naman pinapakita rito. But, promising kasi ang Poco X7 ay kung di ako nagkakamali, is meron na tayo makukuha sa GSM Arena yata na possible. Again, these are all rumors and not confirmed pa. Okay, mga leaks and rumors lang ito. But we have the GSM Arena reference. So, ito ang possible niya na specs. Possible Dimensity 8400 Ultra. Sabi, sana nga, AMOLED, UFS 4.0, which is ang pinaka yata mabilis ngayon. Hindi, meron palang UFS 4.0 Pro. Mas mabilis ng konti sa UFS 4.0. And 15 megapixel OIS. Again, these are rumors pa, hindi pa ito kino-confirm ni Poco. But, if I'm not mistaken, base dito, stay ahead like a hero, parang sa, ito. January 9, zoom in natin. January 9, ang pinaka-official launch. So, ngayong January na ito. A few days from now, currently, ginagawa ko itong video na to January 2. Possible na ma-publish ito around January 3 to January 5. So, sakto lang. By January 9, ito po yun. So, wala actually tayo makita rito mga possible na, nagaling mismo kay Poco na release ha. Ito. This one is from Poco din. Poco X7 Pro. Ito ang possible na itsura niya. Okay, that's nice. And I believe i-release din ngayong January din. Possible na kasabay din na to, nitong X7 Pro na to, yung X7 na series. Yun, hindi ko alam ang actual specs doon. Wala tayong idea. This one, 8400 daw. But the Poco X7 version, yung base, yung vanilla version is wala tayong idea. So, Poco X series, abangan natin ngayong January 9. Sabi dito sa kanilang post mismo kay Poco. Okay? Next smartphones na kaabang-abang is this OnePlus 13. Yan. So, meron siya sa GSM Arena. Ito, hindi na to leak, hindi na rin to rumor. Since na-release na to or na-launch na ito noong November 1 sa China. If I'm not mistaken. October 31, so November 1, isang araw lang yung pagitan. Sabihin natin yung November 1. November 1, officially launch sa China. So, meron na tayong idea rito talaga dito sa OnePlus 13. And kung di ako nagkakamali, ito. Snapdragon 8 Elite po yung kanyang chipset. That's 3 nanometer at up to 4.32. Iba na ngayon, no? Iba na ngayon ang clock speed ng mga smartphones. Lagpas na ngayon ng 3 GHz. 4.32 GHz. Orion V2 Phoenix L. And 6 naman na 3.53 GHz. Wow. Wala siyang efficiency course. Lahat tong Qualcomm Snapdragon 8 Elite na to ay halimaw talaga. Walang efficiency course. Lahat performance score. 6 na 3.53 GHz at 2 4.32 GHz. Walang nag 2 GHz. Walang binaba. Walang bumaba sa 2 GHz. Adreno 830. So, i-release po kasi ito kung di ako nagkakamali. Wait, meron tayo dito. Ito, OnePlus 13 January 7. So, a few days from now. Kung January 2 ngayon, 5 days from now, at least by the time na ginagawa ko itong video, January 2, 5 days from now, i-release na siya internationally, globally, official. So, sa Philippines, magiging available na rin siguro by January 7. Yun po. So, OnePlus 13, ito confirm ito, hindi po ito rumor. Iba lang talaga yung release date nung China version and yung global version. Kung meron man differences sa China and global version, siguro minor na lang yan. Unang-una, syempre yung pinaka-software. Syempre, iba yung China ROM at global ROM, di ba? Yun lang yung sure tayo na differences and possible yung iba, konting minor differences sa mga specs, okay? So, OnePlus 13, January 7. Yun na. Sa mga fans dyan ng OnePlus, actually, last year yata wala akong review na OnePlus. Pero few years ago meron, mga mid-range lang mostly, pero wala. Try ko nga ngayong 2025 kung makakahablot ako ng OnePlus 13 sa kalsada. Snatcher tip.
But anyway, OnePlus 13, January 7, abang-abang na for release na ngayong sa Pilipinas. Itong January na to. Next is the Samsung A56. So, yeah, A54, A55, very good po actually kapag pinili nyo ang Samsung A series. At least nung A54, A55, solid po kasi yung camera flagship level. At least yung makuha. Kasi siyempre, hindi lang naman puro sensor ang pinag-uusapan dito. Yung camera software din kasi ni Samsung is napakaganda rin talaga. So, A56, i-release na rin ngayong January if I'm not mistaken. Samsung launched its popular A55 back in 2024. And the A56 has now surfaced online revealing its key specs. So, possible specs po ng A56. This is from Manila Shaker sa panulat ni Ron Carlo Villar. January 1 publish. Okay. So, possible specs, kuhanin muna natin. Itong render na to na nakita natin na picture is possible na fan-made to render. Fan-made lang na to. So, hindi itong possible na totoong itsura ni Samsung A56. But, for specs, it is rumored. Again, rumored. No, walang 100% sure dito. These are leaks. Walang 100% na confirm dito. Rumored, 120Hz Full HD+. Okay. Dynamic AMOLED, Exynos 1580. Exynos 1580. This is, gusto ko malaman ko ilan ang specs nito. 1580, A720 cores. Nice. Malakas gusto ko malaman yung kanyang, the CPU of the Exynos 1580 moves to a 3 cluster. So, meron tayong A720, 2.9 GHz. So, hindi mabot ng 3 GHz. But that's okay. Since hindi naman ito flagship, this is marketed as mid-range. And then A720 pa rin, pero 2.6 GHz naman. And then finally, the A520 at 1.95 GHz. Okay, so performance boost ito kasi meron tayong at least almost prime core, almost 3 GHz. Big cores, 2.6 GHz. And then yung efficiency cores, 1.95 GHz. I hope kasing ganda rin ng maging reputasyon nito nung A54 na A55. This Samsung A56. Okay, ito yung kanyang Exynos 1580, 4 nanometer siya. So far maganda rito. May support siya for RDNA 3, 6K Mac. Sa NPU for AI. LPDDR5, UFS 3.1 pa rin siya. Okay lang yun. At least nasa UFS 3. 200 megapixels 4K 60 FPS. Supported hanggang 144Hz screen refresh rate. And Cat 18 po sa 4G. And 5G naman is up to 5.1 GB. Oh, okay, malakas. Wi-Fi 6E na rin and Bluetooth 5.4. Dito nag-upgrade naman sa Bluetooth version. Ito, possible na release date nito is matagal pa pala. Mga mid-March to April pa. So, not gonna happen this January. Pero just in case na naging fan kayo na A54, A55, gaya ko, A56, yeah, upcoming na rin yan. Next, the Honor X9C. Actually, release na po ito, confirm na ito. May nakita na ako mga marketing, alam niyo na, videos. Hindi ko na ipapakita rito, baka kasi copyright tayo, lalo't ina-atake natin yung Yes, medyo aatakihin ko rito si X9C. Remember, last year, nag-review tayo ng X9B. Hindi ko siya tinest, of course, kasi exaggerated dito. Ayoko rin naman i-encourage kayo na i-test ang smartphone na ihampas, blah blah blah. And napakarami pong cases. Konting search lang, actually, pakita ko sa inyo para sure tayo. Hindi naman tayo nagmumukhang naninira lang dito, no? Ito, X9B. Unang-una, ito pinaka-recent na problem nila kasi parang naging trigger dito is yung software updates. After ng software updates, nagkaroon ng mga green line issues. Nag-start siya actually 2 to 3 months ago pa. X9B green line issue, how to fix. X9B issue, 3 months ago nga, after update. So, sunod-sunod po yan. And actually, may mga nag-comment sa review ko ng X9B na yun nga daw, on daw pwedeng gawin. After kasi daw ng update nila is bigla lang nagkaroon ng green line issues. Not to mention yung mga in-encourage pa na marketing nila na ihampas yung X9B sa mga matitigas na surface. So, nangyari, may mga, of course, hindi naman lahat, pero ang daming cases na nabasag yung smartphone nila isang hampas pa lang or a few hampas pa lang. Kasi, sasabihin natin, ang tanga naman ng user na yun or ng customer na yun para ihampas yung smartphone. Paano po? Yung po kasi ang in-encourage ng marketing strategy na ginagawa nila last year. So, may mga tao talaga na medyo, gusto nilang ipagyabang yung feature na yun kasi yun yung minarket. Matibay nga diba ang smartphone, ipinanghiwa ng pakwan at ng kung ano pa mga prutas na matitigas, and then hinampas, kiniskis sa sahig, meron hinagis pa sa hagdan, meron pa nga kilalang reviewer, channel, blogger, and vlogger, second floor yata, hinagis. By common sense, hindi dapat gagawin nyo ng normal na user. Pero, doing that,
as a marketing strategy, don't expect na walang gagaya niyan. Meron po kasing gagaya niyan. And right now, ginagawa na naman ulit nila the Honor X9C. This one is meron ako nakita na mga marketing. I believe may nakita ako kay Kong. Si Kong ang aking pinaka-favorite na vlogger. Nakuha nila si Kong para mag-market din. Isa sa mga promoter. I'm not saying this against Kong. Hindi naman siguro kasalanan to ni Kong. Pero siyempre, binayaran si Kong dito para gawin yun. Para encourage mo or pakita mo sa tao na pwedeng gawin ito sa smartphone. Tapos, hindi naman pasok sa warranty. Yun yung bottom line pala ha. Yun ang gusto kong sabihin dito. Bakit ang haba ng sinabi kong intro. Hindi po kasi kasama sa warranty kapag na-damage yung smartphone. Kapag ginaya nyo yung ginawa nila sa video. Yung marketing strategy nila, ginaya nyo at nasira naman sa side nyo. Kayo na mismo ang bumili, kayo na mismo ang nag-try nung ginawa nila sa video. Hindi po kasama sa warranty yung babayaran nyo po yun ng repair. Kayo lahat ang shoulder nun. Hindi po pasok sa warranty yung ginagawa nilang sample. Okay? Yes, I know, gusto lang nila pakita yung tibay, pero ganoon ba katibay? Same situation ba ang mangyayari kung ganoon ipapakita nyo? Okay? Kasi pag ginaya, tulad yan. And, not to mention pa na ang X9C I believe is hindi rin daw Honor X9C. Hindi rin daw ganun ka worth it. If I'm not mistaken, Honor X9C is just I'm emphasizing the word just using the 6th Gen 1. This is a very poor performing chipset. The 6th Gen series. Lalong-lalo itong 6th Gen 1 na to. I believe this is Samsung. Samsung made ito. So 6th Gen 1, ganyan po ka-weak na chipset. Emphasis ko lang this is using 2.2 GHz. That's like G99. Okay? G99 pero hindi kasing optimized ng Helio G99 ito. Iba ang optimization na ginawa nila sa G99. Maganda. Kaya ang low settings ng Warzone, ng Genshin Impact. Dito possible mag-umandar ang Genshin Impact dito pero saglit lang. Hindi ganun ka-smooth na all the way. Hindi ganoon po kakaganda ang optimization ng 6th Gen 1. Kung gusto niyo panoorin or yung mga real review, yung hindi hype na review, tingnan nyo. Hindi po maganda ang performance ng 6th Gen 1 overall sa mga heavy games. And sa price tag niya, which tingnan natin para makita ko. Actually, hindi ko pa alam ang price tag niya hanggang ngayon. Ito po pala ang itsura niya. This is from Unbox PH from Dwayne Guizon. $449. So, kung almost 500 is tansya lang to, mahina po ako sa mata. I'm not claiming na magaling ako sa math, but that's around 20,000 pesos kung di ako nagkamali. 20,000 pesos para sa 6th Gen 1 na chipset. 6th Gen 1 na chipset. At gina-justify nila yung price tag na 20,000 pesos. I'm not sure kung 20,000 pesos this is sa Pilipinas kasi this is dollar eh. Okay? So, sa peso, baka mas mataas or mas mababa. I'm not really sure. Siyempre, may import tax pa, so on and so forth. But 6th Gen 1, gina-justify nila na ang 6th Gen 1, Helio G99 level lang na chipset po ito ha. Helio G99 na chipset level na may 5G. Siguro yun yung pinaka-advantage niya sa Helio G99. May 5G siya eh. Tama, may 5G nga siya. Ito, this one, may 5G siya. Yun yung difference. So parang Dimensity 6020. Magkano ang Dimensity 6020? Nasa, I believe, si Itel 555 5G is nasa 6,000 to 7,000. That's 5G na 6020. Or 6080 pa nga yata yun. Mas malakas pa sa 6020. 6080 yun. So that's 2.4 GHz ata, 2.5 GHz na clock speed. So nasa 7,000. This one, kasing lakas lang ng Helio G99 na may 5G. So dapat ka-level niya sa price tag sila si Itel P55. O sabihin natin, ilagay natin sa 10,000 pesos. Okay. 10,000 pesos, pwede. Ilagay natin yun kasi 5G naman to. 6th Gen 1, 10,000 pesos. Okay? Kaso lumalabas dito, 20,000 pesos. Yeah, ito around 20,000 nga. Again, not exact ha, pero umiikot ng 20,000 pesos. So, yung marketing na ginagawa nila ngayon, yun yung justification na ganito kababang chipset. Ganito kababang chipset ha. Yan justify na ganun do katibay. Pero pag ginaya nyo at nasira, okay, kasi in-encourage nila kayo na ganun siya katibay, syempre, yung binayaran nyo, hahanapin nyo, gusto nyo i-test. Kasi nagbayad kayo ng 20,000 pesos, gusto nyo i-test. Ganun nga ba katibay talaga? Syempre, mas mahal siya sa dapat na presyo niya. Hindi po kasama sa warranty yun kapag nasira nyo. Okay? May fine print po yan na hindi po nila pananagutan kapag nasira nyo at ginaya nyo yung marketing na ginawa nila. Na ihampas, ilagay sa medyo tubig, kumukulong tubig, yung smartphone. Wala po. So yun. Again, alam ko,
Available yata sa Pilipinas, I'm not really sure, pero wala akong makita for some reason na link para dyan. Kung mayroon na ba talaga, available na ba talaga siya sa market ngayon. Eto, price and offer mismo kay Honor. Magkano? Eto, mismo Honor na to ha. Wala bang Philippine version? Malaysia version to eh. So sabihin natin, ito, 12,512. Possible na bayaran ko is 1,499. Ito na lang. Try natin i-convert ito to Philippine peso. 499. Nasa 20,000 nga Philippine peso kung sa Malaysian ringgit. So umikot siya sa 20,000 pesos. Tingin ko kaya ganito kamahal kasi ang mamahal nung kinuha nila mga promoter, especially Kong, ba? Idol kaya si Kong. Again, hindi ko inaano sa nakasalanan niya to. Binayaran lang si Kong para gawin 'yon. So, wala siyang gagawin. Sponsored dyan. Hindi nga gumagamit si Kong ng Honor, I'm sure. Ang alam kong phone ni Kong is iPhone, di ba? So, yeah. Wala tayong pwedeng isisi kay Kong yan. Alam ko, sponsorship lang yung nangyayari sa kanila. Sponsorship lang yung kanila. So, given na yon. So, again, yun nga, alanganin talaga. Wag po kayo masyadong papahype dito sa ginagawa na naman nila marketing na sobrang tibay daw. And tingnan nyo X9B, grabe marketing nun kung gano'n daw katibay. Pero may mga nabasag. And this time, actually, itong recent lang, pinakita ko sa inyo, is may mga green line issues sila. Actually, you know what? Huwag kayo maniwala sa sinabi ko. Kayo mismo mag-research para hindi naman magmukhang ako lang yung nagsasabi ng ganito. I-research nyo rin para sa sarili nyo. Don't take it dahil sinabi ko lang. Huwag nyo ganon. I-research nyo din. Ang saglit lang, ang bilis lang i-research po sa Google. I-search nyo sa YouTube, i-search nyo sa Facebook. Actually, sa Facebook, ang dami din nagpo-post. Ito, Honor X9B. Ayun o. Video mismo. May video. Yan. Honor X9B nagkaroon ng mga green line. Ito X9B again. Ito naman pink line. Kita nyo rito. This one, green line again. Ito na naman ulit. Green line ulit. Green line. Ito, green and pink and white line. So on and so forth. So, again, wag po kayo masyado nagpapahype sa mga ganong marketing ha. Unang-una sa lahat, hindi po nila sasagutin pag nasira nyo yung smartphone. Kapag ginaya nyo, yung pag-encourage nila sa marketing nila na ihampas, ibato yung smartphone. And sa X9C, ginagawa ulit nila yan. Okay? So, ginawa ko lang itong video na to para paalala din sa inyo. And of course, lipat na tayo. Okay, lipat na tayo. Tama na yan. Another smartphone na inabangan natin is the Google Pixel 9a naman. So, na-release na last year, a few months ago, ang Pixel 9 series. Siyempre, ang inaabangan naman natin ay yung 9a na mismo. Last year, alam ko, nirelease siya ng around May. So possible na around May din siya i-release. So, matagal-tagal pa yon. Pero possible specs, actually, nakahanap na tayo. Meron na siya sa GSM Arena. Ang pwede natin expect is Google Tensor G4 siya. Of course, 8GB RAM, 6.3 inch ang kanyang screen size, 1080p at 5100 mAh. So, yun po. Again, these are rumored pa lang and wala pa siyang official announcement. So, ito. At least meron tayo. Makikita natin sa GSM Arena. Ito mga references na to, iwan ko sa video description para pwede nyo rin silipin aside sa mga research din na gagawin nyo. Okay? Just in case lang. And finally, ito, pinaka-excited ako rito sa lahat. Okay? Siyempre, masyado ng common sa akin ng smartphones. But this one, excited ako since favorite ko talaga to na console. Kung di kayo naghahamla, ayun, kung mapapansin nyo, pag tumingin tayo sa kabila, that's a Nintendo Switch. Kasi talagang naglalaro po ako niya, ginagamit ko po talaga yan. So, this time, meron na po actually matinong. Okay, hindi na po ito parang, although yes, rumored pa rin ito, nothing is confirmed like I said, pero this one has more physical, tangible na proof. Okay, so this is from Laptop Mag, latest switch to photo leak. Okay, so exciting and in a way, disappointing tong leak na to actually. So again, these are just render, ito from D-Brand. Okay, D-Brand po yan, okay? So, may konting possibility na ito yun. Yung probability medyo mas mataas. Yan po yan. Ito itsura niya. So, medyo magkakaroon na ng curve. Looking at here, mas malalim na yung screen. Sa body, hindi kagaya nung una, is halos pantay ang body at saka yung joystick. This one, magkakaroon ng konting elevation yata or escalation yung joystick sa screen. So, mas manipis possible yung body ng Nintendo Switch. Ito pa, hindi lang po yan actually. Meron pa tayo ito. A look at the Switch 2's motherboard thanks to a leaker on Reddit. Actually, sa Reddit to nag-start. Okay? So, ito ang possible na actually may mga even sa doon sa news nila Linus nila feature din ito doon ko actually una nakita to, hinahanap ko talaga siya and ito na nga siya yung picture. So possible na ito yung motherboard niya, okay, and ito may gusto akong makita ka dito na gusto kong ipakita sa inyo. Is it this one
Open image. Okay, ito po yun. So kung mapapansin nyo rito, meron po siyang NVIDIA na chipset. Okay? So this one is medyo nakaka-disappoint ko. Kasi if you can remember, nasa 3 nanometer to 4 nanometer na tayo na generation. Considered ito na itong nasa NVIDIA na to, ito ngayon, ang possible na indication niyan is this is gawa ng Samsung. And alam natin, kapag gawa ng Samsung na chipset, prone sa overheating, optimization, and kung ano pa. Okay? Yes, possible na may maganda sigurong tweak na magagawin dito si Nintendo. Siyempre, hindi lang basta na siguro pababayaan nila na si Samsung lang ang mag-design ng chips na yan. So, merong ambag din sigurado dito sa Nintendo and hindi natin alam kung pinaka-trick na gagawin dito ni Nintendo. Considering na Samsung is medyo doon pa lang slightly, hindi ko masasabing overall disappointing, pero this one leak and rumor and possible na, I don't know, kung ito nga talaga yon is medyo disappointing ito. This is 8 nanometer pa. Again, 3 to 4 nanometer tayo ngayon, 3 or 4 nanometer. Nandun tayo sa stage ngayon. This is 8 nanometer. So, optimization, medyo bagsak yan. Gawa pa ni Samsung. So, yeah. Let's just hope na hindi ito pababayaan ni Nintendo at gagawa niya nito. Ito pa pinaka-kicker dito eh. Kung 8 nanometer ito, ibig sabihin, hindi rin pala ito ganung kalakas na chipset. Hindi ito ganung kalakas na console. Hindi kagaya ng PS5 na wow. Okay? Which, actually, okay lang naman kasi nasanay na tayo sa Switch pa lang eh. Sa Switch version pa lang eh. Alam natin, mahina talaga. Hanggang 30 FPS lang most of the games eh. Although lahat yung playable, given, but syempre, Switch 2, successful ang Switch 1 eh. So, Switch 2, medyo, di ba, medyo dapat, expectation ko lang medyo, from, excitement ko nandun pa rin naman, but, from a hardware enthusiast standpoint, this is a bit disappointing. I'm not gonna lie. Pero still excited pa rin. Pero sana nga ito ay mali. Hindi pa ito yung final. Hopefully testing pa lang ito. Pero alanganin eh. Ito, successor to Nintendo Switch within this fiscal year which ends in March 31, 2025. So possible na by March itong Nintendo Switch 2. And I hope na hindi ito kasing hina or kasing okay lang maging mali ako rito sa part na to. Hindi talaga siya gawa ni Samsung, but doon nagtuturo yung direction na possible gawa ito ni Samsung at hindi ito ganun ka-optimize. Still, since hindi pa ito final, this is still rumor. Okay, bigyan ko pa rin siguro ng konting glint of hope man lang sana. But anyway, that switch to rumors. Ito, so yun na po yun. Yun na po yung lahat ng mga rumors and possible na parating ng mga smartphones this year. Okay? Early first quarter ng 2025. Again, the Nothing Phone 3, 3A, kabang-abang na yan. The Poco X7 Pro, which will be launched a few days from now. January talaga ito i-release. Nakita na natin yung post nila sa Facebook page mismo ni Poco. So, Poco X7 and X7 Pro. Iron Man yata yung pinaka-tema. I'm not really sure, pero that's interesting. Possible na chipset is Dimensity 8400 base sa GSM Arena. And then we have the OnePlus 13 which is confirmed na yon kasi na-release na siya noong November 1 pa. Pero international ngayong January 7. And then Samsung A56, not sure kung malabong ngayong January yan pero by at least bago mag-May or within May. Tingnan natin. The S25 series possible na katapusan ng January. I-release since last time is January last week din ng 2024. So, expected natin yan ngayong by the end of January, the S25 series naman i-release. Actually, hindi lang malamang ang S25 series ang i-release. Multiple. Possible na magkaroon ng S25 Ultra, S25 Base, yung vanilla. And possible daw na magkaroon ng Z Flip FE. And then, S25 Slim. And then, yung Honor X9C na diniscuss natin, it's not really upcoming. Alam ko, available na siya. Hindi ko lang makita. Siguro, hindi pa siya available sa market, pero na-launch na siya. So, aware na tayo sa kanya. And then, may mga marketing na rin kasi. So, possible na available na talaga siya sa market. Now, or hindi ko lang alam. Wala akong makitang link eh. But yun, X9C, available na po just in case na gusto nyo pa rin bilhin ng X9C. And then, the Google Pixel 9a, May 2024 pa. At least. So, matagal pa yun. And then finally, the Nintendo Switch by March siguro. Nintendo Switch version 2. Yun lang. So, yeah, Boring Tech Podcast. Nang-chismis lang ako sa inyo actually. Yun lang naman. Usap lang tayo. Gusto ko lang siyang umpisahan itong January ng mga exciting na mga paparating ng smartphones or gadgets. Kasi hindi naman smartphone ng Switch eh. Yun lang. This is Scott Man and this was Boring Tech Podcast. I'm sure na boring na naman kayo. But if not, I hope iwan kayo ng isang like lang.
I'll talk to you again soon.